hapagkainan ng mga Pilipino kulang na kulang kung walang kanin. Ang kahalagahan ng bigas sa kulturang Pilipino tampok sa isang museo sa Laguna. Yan ang pinasyala ni Bam Alegre na merong paandar. Bam? Jessica, mahilig ang mga Pilipino sa kanin, pero gaano nga ba kahilig? Ayon sa Bureau of Agricultural Statistics noong 2009, bawat Pilipino on average kada taon kumukonsumo ng 123 kilos ng kanin. Ngayon may mga institusyon na nakatutok sa pananaliksik at pag-aaral tungkol sa bigas. Isa nga ay nasa Los Baños, Laguna na ating pinasyalan kanina. Narito ang ulat. Magtanim ay di biro. Hindi lang yan para sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa mga mananaliksik ng IRRI o International Rice Research Institute sa Los Baños, Laguna. Mula sa kanilang dedikasyon sa pag-aaral ng palay at bigas, umusbong ang Rice World, isang museo na nagpapahalaga sa bigas at sa iba't ibang aspeto nito. Ano ba yung pwede mong pakita sa rice? Parang sinasabi ng marami, it's not a very sexy subject to begin with. Pero pag pumunta ka dito, makita mo may mga interactive exhibits kami. May upuan na nagpapakita ng iba't ibang uri ng bigas mula ibang bansa. Pwede ring subukan ng tapak-tapak pump, isang uri ng makaluma at mano-manong irrigation machine mula sa IRRI. Nagbabalik tanaw din ng museo sa iba't ibang mga tradisyonal na kasangkapan ng mga magsasaka. Mula araro ng kalabaw hanggang sa lingkaw na gamit sa pang-ani ng mga matataas na bigas. Nariyan din ang maliit na patalim na kung tawaging lokom. Meron ding bakol, ang malaking imbakan ng bigas ng mga Ivatan ng Batanes. Noong unang panahon sa tulong ng mga lumang kagamitan, maabot ng kalahating taon o 180 days bago makaani yung mga magsasaka. Pero ngayon sa tulong ng mga makabagong makinarya at ng mga bagong uri ng binhi, sa loob lamang ng 3 buwan o 90 days, makakaasa na ng masaganang ani. May exhibit din ng iba't ibang mga ibon na makikita sa mga palayan. Ang Maya, hindi raw mahilig kumain ng palay kaya wag daw itaboy. Ang dapat bantayan, ang ibong munya. Tampok din ang kahalagahan ng bigas sa kultura nating mga Pilipino at maging ng mga kapitbahay natin sa Asya. Ang makalumang rice dispenser mula Korea na Doiju kung tawagin. At ang higanteng kariton ng Cambodia na pwedeng isabak sa baha. Narito rin ang winnowing fan mula China, isang makina para sa pagtatahip ng bigas o pagbubukod sa ipa. Kung tutuusin, dati-rati nagpupunta sa Pilipinas sa mga taga-ibang bansa para pag-aralan ang pagsasaka ng bigas. Pero ngayon, napag-iiwanan na nga ba tayo sa Asya? Ayon sa Philippine Rice Research Institute of PhilRice, hindi raw ito totoo. Sa katunayan, 95% daw ang self-sufficiency ng Pilipinas pagdating sa bigas noong nakaraang taon. Well, if they refer to technology, we are not behind. I think we have enough research work, research funds. Maraming ang palayan sa Pilipinas pero kapag ang palay, binayo at naging bigas, bakit naman kaya nabubutas na ang ating bulsa pagdating sa presyo, lalo na sa mga panahong ito? Marami kasing nag-iipit ng mga bigas, yung mga negosyante. Ini-imbak kasi nila, ini-import kasi sa ibang bansa, tapos tayo kumukuha rin tayo sa ibang bansa. Infra natin is still short. Infra means irrigation, farm-to-market roads, drying facilities. And this really increases the cost. Smaller importation plus lean months and that's an invitation for yung mga traders to take advantage. And I think that's what's happening right now. Okay. Suke, I'm Jessica. Pinabayaan tayo na may-ari rito sa Mega Q-Mart na pagandahin yung disenyo ng kanyang bigas. Anyway, ngayon 2013, ipinagdiriwang yung National Year of Rice. Ito yung kampanya ng pamahalaan para magkaroon ng awareness yung mga tao na dapat wag daw aksayahin ng bigas at kung maaari daw subukan din daw yung brown rice na mas healthy raw na alternative dito sa puting bigas na nakikita ninyo ngayon sa aking likuran. Jessica? Tama yon at bawat butil mahalaga lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre at sa iyong paandar.